Bigla raw natanggal ang angas ni Senador Bato de la Rosa ngayong kumpirmado na ang arrest warrant ng ICC. Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Sir, ano pong gusto niyong gawin ng pangulit sa akin, sir, at this point in time? Huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinain, the more na na-humanize. Antonio Trillanes napahiya kay Senator Rodante Marcoleta sa Senado. Yun, mag-react tayo sa pahayag nitong si Tinig ng Karunungan, isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tinawag niyang Trililing si Trillanes. At panay talaga, ito ba'y tatak INC, yung pamimersonal. Kung maalala ninyo, nagkasagutan na kami nitong si Tinig ng Karunungan. Hindi natin, kasi itong taong ito, madaya ito eh. Si Tampered, nang kakatyan ng bahagi ng video mo, tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. At nang sinagot natin siya, nakapagtataka, nawala ang kaniyang karamihang video, may natiling 4, pagkatapos binura. At iniwasan na niya na sagutin tayo dahil nakapokus na siya sa pamimersonal ngayon sa mga tumutuligsa at bumabatikos kay Duterte. Tatalakayin natin ito, mga kapatid, at mag-react tayo sa video niya. Welcome, ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Nako, nawala tuloy ang angas ni Senador Bato de la Rosa. Bakit? Diba? Nakakatawa na noong una, ang tapang ni Senador Bato na nagsabing handa siyang harapin ang ICC at wala siyang kinatatakutan. Make my day! At hindi lang yan, kahit pa sasama si Trillanes daw para magpusa sa kaniya. Ngunit nang lumabas na ang usapin ng warrant mula sa ICC, abay, biglang nag-iba ang tono. Umiyak si Senador Bato. Mula sa pagiging maangas ay nauwi sa pagmamamakaawa at paghingi ng simpatiya. Kung talagang naniniwala siyang wala siyang kasalanan, bakit tila takot si Bato sa harap ng proseso? Mas nakakalungkot pa nito, itong si Tinig ng Karunungan na kilalang kaanib sa INC.
Imbis na dipinsahan ang argumento sa maayos na pangatweran, mga kapatid. Abay, nauwi sa pamimersonal kay dating Senador Antonio Trillanes sa pagtawag na Trilling daw si Trillanes. Ibig sabihin, kapag naubusan ng matibay na dipinsa, kadalasan, insulto at pag-aasar na lamang ang tinitira at ginagamit na sandata. Di ba? So, ang tunay na usapin dito ay hindi yung pangalanan o pambabastos, kundi kung may pananagutan bang dapat harapin sa harap ng batas. Hindi masasagot ng pangungutya ang mga aligasyon at lalo nang hindi nito mabubura ang tanong kung bakit tila nawawala ang tapang kapag totoong may legal na bantang inaharap si Senador Bato. Pero bago diyan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na mag-comment kung saan kayo sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayang ito. At sa lahat ng mga sumusubaybay, meron tayong busis ng masa. Nandiyan sa ating YouTube. Ang katanungan, pabor ba kayong makulong sa ICC si Senador Bato? May 73% yes, 26% no. So, pindutin lang kung saan ang papaboran nyo. Yes or no lang yan. At di na natin pa tatagalin pa, mga kapatid. Isa-isahin natin. Magbigay reaction tayo nitong si tinig ng karunungan na isang kaanib ng INC. Na noon nakipagsagutan sa atin pero biglang burado yung mga video niya. So, dito, grabe ang pamimersonal. Kapag maubusan ng bala, ang sandata ay pamimersonal. Yun ba ang tatak sa pagiging kaanib ng INC? Bilang nagdala ng tinig ng karunungan, pero parang tinig ng chismis yata. Bakit? Isa-isahin natin. Antonio Trillanes napahiya kay Senator Rodante Marcoleta. O Antonio Trillanes daw. Trillanes. O, yun naman ang bansag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon nung siya ay nakaupo na Trillanes. Magaling talaga sila, no? Sa pang-insulto, panlalait, gamit ang mga pangalan ng tao kapag di kaalyado sa kanila. So, kung ang sagot sa argumento ay pawang pamimersonal at lalo na ang pagbansag na Trillanes, di ba mas lalong pinakita nito na naubusan na ng matinong rebuttal, matinong pahayag. Ang tunay na talakayan ay sinasagot talaga sa punto at sa mga ebidensya. Hindi ito masagot sa pamamagitan ng pagbansag na Trillanes. Kung tinig ng karunungan ang pangalan, abay, di ba mas inaasahan sana ang karunungan sa talakayan kaysa tatak ng tinig pamimersonal. Ano ang kanyang pahayag dito nang tinawag niya si Trillanes na Trillanes daw? Sa Senado, eto kasing si Trillanes nagbibida-bida na naman, pinipilit na namang gumawa ng mga aksyon para manatiling relevant siya dito sa bansang Pilipinas. Kahit alam naman natin na wala naman ang kwenta ang buhay ng
taong ito eh. Kasi, ah, para sa kanya, walang kwenta daw umano ang buhay ni Trillanes. Malinaw yan na pakinggan ninyo mula sa bibig nitong nagpakilalang tinig ng karunungan. Walang kwenta raw ang buhay ni Trillanes. So, bilang kaanib, siya kaanib naman sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Di ba malaking kabalintunaan ito mga kapatid? Sapagkat si Trillanes ay isa sa matinding bumamatikos at umuusig kay Duterte. Ang leader na noon ay nagpatibay pa ng pwesto at impluensya sa mga malapit, lalo na sa pamunuan ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, gaya ng pagtalaga mismo ni Mr. Eduardo Manalo bilang special envoy para sa mga OFWs concerns, di ba? So, balikan natin yung sinabi ni Tinig ng Karunungan ng walang kwenta daw umano. Kung walang kwenta ang isang taong tumutuligsa sa kapangyarihan at naghahanap ng pananagutan, ano ang mensaheng ipinadala nito tungkol sa pagtingin nila kaugnay sa due process? Diba? Kaugnay sa karapatang pantao at usapin ng libo-libong biktima sa extrajudicial killings noon sa panahon sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi maiwasang itanong dito, lalo na ng marami, bakit tila nanahimik ang Iglesia ni Cristong inaniba nitong si Tinig ng Karunungan sa gitna ng mga aligasyon? Sa mga aligasyon na may kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa extrajudicial killings, sa mga pag-aabuso, lalo na sa kapangyarihan. Iniipit yung mga kalaban. Diba? O, kaugnay ni Ombudsman, naalala niyo, Karandang, nanalo ngayon, pinanigan ngayon sa Supreme Court. At dahil si Trillanes noon ay numero 1 tumutuligsa sa mga ginagawa ni Duterte, kinansila yung kanyang amnesty. Pinahuli doon sa Senado. Ayan, tatalakayin natin yan mamaya. Okay. Tuloy natin si Tinig ng Karunungan. Kung tutuusin lang sa balimbing, ito yung pinaka. Ito yung pinaka. Lilipat-lipat ng grupo para lang sa sarili niyang kapakanan. Trivia lang mga kababayan. Kung mapapansin ninyo, Bago dyan, mga kapatid, napansin nyo? No, yung grabe talagang pamamersonal at pagbansag nitong Tinig ng Karunungan, balimbing daw si Trillanes. Pero kailangan bang, kailan ba naging tunay na kakampi o kapartido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si Trillanes para tawaging balimbing? Mula noon hanggang ngayon, diba kilala si Trillanes bilang isa sa mga pinakamahigpit na kritiko ni Duterte, lalo na sa usaping extrajudicial killings, usaping korupsyon, at sa West Philippine Sea. So ang pakipag-usap o pakipagkita ng isang politiko ay hindi ito otomatikong pagiging kakampi na sa politika. Normal na sa politiko na magkausap kahit magkaiba yung kanilang panandigan. Kung ang basihan ang record, mas malinaw na consistent itong si Trillanes sa pagbatikos kay Duterte kaysa ibang mga politiko na biglang nanahimik ngayon. At hindi lang yan. Kahit nga si Eduardo Manalo, ang tagapangasiwang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristong inaniban nitong si Tinig ng Karunungan. Diba? Tahimik na tahimik sa mga SU noon sa panahon ni Duterte. Ngunit maingay ang INC ngayon dahil hindi nila kaalyado si Marcos. Okay, tuloy natin. etong si Trilling talagang grabe makahabol sa Duterte family. Grabe kung makapag-effort
para lang mahabol maging yung kaalyado ng mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi noong 2016, bago yung eleksyon sa pagka-presidente, lumapit tong si Trililing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakiusap, niligawan niya ang dating Pangulo na kung pwede siya yung gawing running mate. Siya yung gawing vice president. Kasi nung panahon na yon, talagang natutunugan ni Trililing malakas sa taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte at talagang sure win sa pagkapangulo. Kaya parang lintang didikit-dikit kay Duterte yan, no? Ayan, parang lintang dikit-dikit umano. Kahit ba sasabihin na lumapit itong si Trillanes noon para magiging tandem ni Duterte bilang Vice President, hindi nito otomatikong pinawalang bisa ang karapatan niyang batikusin ang dating administrasyon kapag may nakita siyang pagkakamali. So, normal na sa politika, maraming dating mga kaalyado ang kalaunan ay nagiging magkatunggali dahil sa prinsipyo, dahil sa pulisiya, o sa mga pangyayaring hindi nila sinang-ayunan. Yeah? So, ngayon, kung personal na galit lang, kung personal na galit ang dahilan nitong si Trillanes, kaya yung mga issue inilabas laban kay Duterte at nagdala kay Duterte doon sa International Criminal Court. Tandaan natin, hindi lamang si Trillanes yung nagsalita, kundi pati ang international organizations, ang human rights groups, ilang mga senador, ilang mga abogado, at maging mga pamilya sa mga biktima ng extrajudicial killings. Mas mahalagang sagutin ang mga aligasyon at usapin kaysa gawing simpleng nasaktan lang ang damdamin dahil hindi pinili sa pagka-vice presidente daw. Okay. At ano pa ang kanyang sabi? Ang kaso, naamoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong si Trililing talagang may tililing na kapag kaya ay nakahawak ng kapangyarihan at mas mataas na posisyon, kung ano-anong kabulustugan ang gagawin yan. Yan. Mabigat yan, di ba? Kung si Trillanes daw, naamoy daw ito, si Trillanes de Duterte na may treliling. So kung si Trillanes may diferensya, gaya sa panlalait ni Tinig ng Karunungan, ang tanong, bakit yung sinusuportahan ng INC at nila na si Duterte ngayon ang humaharap sa ICC sa mga kaso at nakakulong ngayon sa ICC habang si Trillanes ang malayang nagsalita ngayon? So, sa halip na sagutin yung mga isyo, sa halip na sagutin yung mga aligasyon, nauwi lang sa pamimersonal at pangungutya itong ginawa ni Tinig ng Karunungan. Tandaan natin, hindi masusukat ang katotohanan sa palayaw o kaya pang-insulto na treliling, kundi kung sino ang kayang managot sa batas at humaharap sa proseso ng hustisya. Di ba? Okay. Anong sabi niya? Dami daw kalukuhan si Trillanes. Balik natin. Win sa pagkapangulo. Kaya parang lintang didikit-dikit kay Duterte yan noon. Ang kaso, naamoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong si Trililing talagang may tililing na kapag kaya ay nakahawak ng kapangyarihan at mas mataas na posisyon, kung ano-anong kabulustugan ang gagawin yan. Dahil may mga past issues yan May mga sitwasyon yan sa mga nagdaang mga taon, kahit na nasa posisyon siya o wala, ang daming kalokohang ginagawa ng taong yan. Yan. Sangayon ba kayo sa sinabi nitong si Tinig ng Karunungan na itong si Trillanes, marami daw mga kalukuhan na ginawa? So, palagay natin na maraming kalukuhang ginawa itong si Trillanes. Kung totoong maraming kalukuhan ang ginawa ni Trillanes, bakit sa loob ng 6 na taon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo noon sa ating bansa na hawak ang buong kapangyarihan ng gobyerno at may kaalyado pang PNP chief na si Bato na umiiyak ngayon, bakit hindi nila napakulong itong si Trillanes kung may mga
kalukuhan at maraming kalakuhang ginagawa. Dapat may mabigat din na kaso. Di ba? Hindi sapat yung puro bansag o pamimersonal. Kung may ebidensya, dapat ilatag ng malinaw sa publiko kung ano mismong yung sinabing kalukuhang ginawa nitong si Trillanes. Ano ang naging hatol kung meron man? Kung wala, nagmumukha lang itong si tinig ng karunungan na tinig ng chismis kaysa tinig ng karunungan, di ba? O, nagkakalat ng chismis. Tuloy natin. Kaya tinanggihan siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Kaya doon nagsimula yung puot sa puso niya, yung bitterness. Kaya hinahabol niya ang Duterte family hanggang ngayon. Pati yung mga kaalyado, katulad ni Senator Rodante o Senator Bato de la Rosa, So, bago dyan, mga kapatid. So, kung totoo yung paratang na lumapit si Trillanes para magiging running mate ni Duterte at tinanggihan umano ni Duterte at hinabol niya ang mga Duterte, nasaan ba ang matibay na ebidensya? Hindi lang batay sa naratibo lang, di ba? May maipakita bang dokumento? May recorded meeting ba o opisyal na pahayag? O kahit malinaw na patunay, itong si tinig ng karunungan o puro heresy o kaya haka-haka lamang ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa rito, matagal ng kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si Trillanes kahit bago pa ang 2016 elections. Kaya mahirap palabasing personal na tampo lang ang dahilan ng kanyang mga akusasyon sa usaping politika. Hindi sapat yung, lalo na sa usaping publiko, hindi sapat yung sabi-sabi lamang, chismis yan. Dapat may konektadong ebidensya talaga. Hindi chismis na inulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Ang kasinungalingan, pag ito'y inuulit-ulit, ay magmukha talagang parang totoo, lalo na sa mga inosente. At ano daw, pati si Bato, hinabol din. habol niya kung ano-anong ginagawa niya, yung effort niya, umabot na sa ICC para lang maipakulong yung mga Duterte, para lang ma-impeach si Sara. Ayan. Para maipakulong itong Duterte. So, kung walang basihan yung mga kaso, kahit mismong ang International Criminal Court kumilos at nagsabing may sapat na bigat yung mga ebidensya upang imbestigahan sina Duterte at Bato. Hindi ito simpleng pag-uusig ni Trillanes, kundi usaping legal ito at international. Kaya nakapagtataka kung bakit imbis na sagutin yung mga aligasyon at hayaang gumugulong yung proseso ng hostesya, mas inuuna pa nitong si tinig ng karunungan ang pamimersonal at panlalait. Tatak na ba ito sa inyo? So kung talagang walang ikatatakot, bakit hindi na lang harapin yung investigasyon at yung korte at patunayan ang kanilang inosente sa naturang akusasyon, di ba? Okay, tuloy natin. Ano yung sabi niya? Para lang pati si Senator Bato de la Rosa, kahit na labag sa batas, talagang aarestuhin daw niya. Maipakulong lang sa dahig dyan sa ICC. Bago dyan. Nakakatawa itong sinasabing labag sa batas. Sabi niya, labag daw sa batas. Yung pag-aresto, kung mismong may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court. Hindi naman si Trillanes ang nag-issue ng warrant of arrest, kundi ang ICC mismo. Matapos nilang suriin ang mga ebidensya at reklamo. At kung talagang illegal ito, bakit mismong si Senador Bato noon nagsabing handa siyang sumama kahit kay Trillanes pa ang magpusa sa kaniya? Ibig sabihin, kinikilala niyang may legal na proseso na umiiral. So ang tunay na tanong, bakit puro pamimersonal o paninira kay dating Senador Antonio Trillanes ang depensa imbis sagutin
yung mga aligasyon at harapin yung due process. Di ba? Okay. Tuloy natin. Kita ninyo ang kalokohan ng taong iyan. At ito pa sinabi niya, mga kababayan. Nung nakaraan kasi, dahil nga sa may naganap na hulihan, nagkaroon ng habulan sa Senado sa pagitan ng NBI pati ni Senator Bato de la Rosa, ang Senado nagkaroon ngayon ng desisyon na proteksyonan under Senate custody etong si Senator Bato de la Rosa. Kasi ang sabi nila, nakipag-usap sila sa NBI director, hanggat wala kayong ipinapasa ng mga dokumento na magpapatotoo at magpapatibay na talagang warrant of arrest yan, valid yan, hindi namin sa inyo, hindi namin kayo papayagan. Sino ba ang nagsabi na kine-question ang warrant of arrest kung valid ba yan? Una, kung talagang rule of law ang pinairal, bakit, tandaan natin, noong panahon nila ni Senador Laila de Lima at kahit si Trillanes ay hinarap ang mga kaso at pinaaresto. Walang usapang Senate custody si Laila de Lima. Iba ang kay Trillanes dahil sa panahon ni Trillanes kasi pinakansila ni Digong yung kaniyang pinatawad siya sa awkward mutiny mga kapatid at idinulog yun sa Korte Suprema at ang Korte Suprema ay nagsalita. So, pansinin nyo ngayon, sobrang proteksyon mula sa Senado ang ginawa kay Senador Bato. Si Laila de Lima noon, direktang isinulong. Direktang ikinulong siya. Si Trillanes, hinarap niya ang korte noon. Pero ngayong si Bato, may kinaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court. Bakit biglang may dipensya at espesyal na pagtrato? Di ba lumalabas na selective ang prinsipyo? Depende kung kakampi o kaalyado ito. So kung naniniwala silang inosente itong si Senador Bato, dapat hayaan nilang dumaan sa tamang proseso at hindi hadlangan yung pagpatupad sa warrant of arrest. Yung sinabing walang maipakitang valid ang warrant of arrest, na custody daw si Bato dahil hanggang hindi mapatunayan ng Senado na valid ang warrant of arrest mula sa ICC, hindi nila payagang arestuhin ito. Tanong, sino bang senador ang nagsabi niyan? Ang totoo, may 5 senador na naghain ng resolusyon sa Senado na dapat sumunod itong si Senador Bato sa proseso at harapin ang kanyang kaso. Ibig sabihin, hindi iisa ang posisyon ng Senado at hindi pwedeng palabasing buong Senado ay nagkakaisang proteksyonan itong si Senador Bato. So kung naniniwala si Bato na wala siya talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi na lang harapin ang proseso kaysa gawing usaping pamumulitika o pamimersonal yung ginawa ni Trillanes? Okay, tuloy tayo. Tuloy natin ang pahayag ni Tinig ng Karunungan. Isagawa yung procedure ng pagdakip dito kay Senator Bato de la Rosa. Magpakita muna kayo sa amin ng communication ninyo with the Interpol, pati na sa PCTC, na yung warrant of arrest na yan ay talagang valid bago namin kayo hayaan na... Sino ba ang nagsabi? Para hindi tinig ng chismis. Sino ang nagsabi na senador na ipakita nyo na valid itong warrant of arrest? Sino? Diba, 5 na sa senadors ang nagsabi, naghain mismo ng resolusyon doon sa Senado na dapat susuko na itong si Senador Bato. Kaya kung ang Batayana isinailalim sa custody dahil kini-question kung valid ba ang
warrant of arrest, sino ang nag-question kung valid ba ito? Okay, tuloy natin. Isagawa yung proseso kay Senator Bato de la Rosa. Alam niyo sinabi ni Trillanes tungkol dyan? Ito po ang balita mula sa GMA News Online. Trillanes questions Senate protective custody on De La Rosa. Former Senator Antonio Trillanes IV on Monday questioned the Senate's decision to place Senator Ronald Bato de la Rosa under its protective custody despite an arrest warrant by the International Criminal Court or ICC in relation to crimes against humanity involving former President Rodrigo Duterte. Kung mapapakinggan ninyo yung interview dito kay Trillanes, alam nyo ang ginamit niyang termino sa ginagawaan niya ng Senado? Obstruction of justice. Nilalabag daw ng Senado ang hustisya. Yes, kung may legal na warrant of arrest laban kay Senador Bato, ibig sabihin hindi automatic kung pwedeng hadlangan ng Senado ang pagpatupad sa warrant of arrest, lalo na sa International Criminal Court dahil walang special immunity ang senador, ang isang senador laban sa pag-aresto sa kasong may magbigat na parusa. Ang Senate custody ay hindi rin ito nangangahulugang ligtas na siya sa lahat ng warrant. Kaya lumalabas ang tanong, kung dating Senador Laila de Lima, dating Senador Trillanes noon ay hindi ginawang dahilan ang Senado para pigilan ang pag-aresto, bakit tila may gustong gawing panangga yung Senado lalo na sa issue kay Bato? Kung totoong naniniwala silang walang bisa yung warrant of arrest, dapat sa korte ito nilalaban, hindi sa pamamagitan ng pagharang sa law enforcement dahil pwedeng mabasa ito bilang paghadlang sa proseso ng hustisya, obstruction of justice, di ba? Okay, tuloy natin. Dahil sa may warrant of arrest nga raw kay Bato, bakit ninyo po proteksyonan? Yun ang kanyang stand ni Trillanes. Teka, gusto ko lang magpaalala kay Trillanes, mga kababayan. Alam nyo ba na yung pagbibigay ng proteksyon ng Senado kay Senator Bato de la Rosa dahil nga ka-question-question naman talaga yung warrant of arrest, alam nyo ba na mismong si Trililing ang naunang nakaranas niyan Trililing talaga. ng protective custody sa Senado? Ito po, nasa YouTube pa yan. Pwedeng-pwede yung i-search yan. Ang title, Trillanes now under custody of... Sa ating katanungan ngayon na pabor ba kayong makulong sa ICC si Senator Bato? 83% yes, 17% no. Tuloy natin. Senate President Soto. Nako, si Soto pa pala ang nagbigay ng proteksyon kay Trillanes. Yan pong balitang yan ay nangyari noong September 4, 2018. Okay, so ito ang ginamit na argumento dahil nakustode si Trillanes noon sa Senado, kaya dapat din makustode si Bato ngayon. Kaya hindi ito obstruction of justice. Pero tandaan natin ang konteksto, magkaiba ang sitwasyon ni Trillanes noon at ni Bato ngayon. Noong 2015, si Trillanes ay nasa Senate custody, kaugnay ito sa mga kasong may direktang kinalaman sa Senado at sa lokal na proseso sa Korte sa Pilipinas. Dahil kinansila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ang pagpatawad kay Senador Trillanes. Kung maalala ninyo, no? Kinansila pero hindi yan pinaburan ng korte nung nadala na yan sa korte noon, mga kapatid. So, magkaiba ang usapin ni Trillanes na nasa Senate custody noong 2015. Kaugnay sa kasong direktang kinalaman sa Senado at sa lokal na proseso sa Korte ng Pilipinas. Samantalang itong si Senador Bato, usapin ito ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaya ang tanong ngayon ay
kung may kapangyarihan ba ang Senado na pigilan at iantala yung pagpatupad sa pag-aresto kay Senador Bato. Kaya umaangal si Trillanes dahil para sa kanya hindi dapat magiging shield ang Senate custody laban sa isang umiiral na warrant of arrest sa International Criminal Court. Kung noon ay sumasailalim si Trillanes sa proseso ng batas, bakit ngayon tila ginagamit din ng Senado bilang proteksyon kay Bato? Hindi ba dapat pareho lamang ang prinsipyo? Kung may legal na warrant, hayaang umuusad dapat ang hustisya, mga kapatid. Okay, tuloy natin. At ang description, amid his impending arrest, Senator Antonio Trillanes IV has been placed under the custody of Senate President Vicente Tito Soto III. Ngayon, sasabihin mo rin ba na obstruction of justice ang ginawa ni Soto sa'yo noon? Well, magkaiba ang sitwasyon, ulitin ko, ni na Trillanes noon at ni Bato ngayon. Si Trillanes ay isinailalim sa Senate custody, kaugnay ito sa usaping may kinalaman mismo sa Senado at walang umiiral noon na warrant of arrest mula sa ICC. Sa International Tribunal na pilit hinarang ng Senado ngayon. Sa kaso naman ni Bato, ang isyo ay kung maaari bang pigilan o ipagpaliban ng Senado ang pagpatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court habang nasa poder siya ng Senado. Kaya ang puntong binanggit ni Trillanes ay kapag may umiiral ng warrant at ginagamit ang Senate custody upang hadlangan yung agarang pagpatupad nito, doon pumapasok ang usaping posibleng obstruction of justice. Hindi sapat ang simpleng parehong Senate custody para sabihing pareho agad yung legal na sitwasyon nila noon. Bakit? Tuloy natin, Mabuti pa mga kababayan, pakinggan natin ang nakakatawang pahayag dito ni Trillanes. Ito po. I was placed in the custody of the Senate President. So, andito until my lawyers will file the necessary petitions sa Si Risa Supreme Ontiveros Court nasa likod pa niya. para ma-resolve itong Hindi naman halata. kalokohan na to ni Duterte at ni Calida. This is a warrantless arrest. Maliwanag yan. Yung mga arresting officers sa baba ay walang warrant. Doon kasi sa warrant, nakalagay ko anong kaso mo. So, iba ang pangyayari dito kay Trillanes noon, 2015. Noong kinansila yung pagpatawad na ibinigay sa kaniya kaugnay sa Oakwood Mutiny, siya ay pinahuli at walang warrant. Kaya ito'y grabing initan sa Malacanang mismo at sa Senado. No? Kaya kini-question dito ni Trillanes, walang warang ipinakita. Iba ang kang Bato ngayon, may warang pinakita galing sa ICC. At kung may piyansa ka, wala. So, in this case, wala. So, we're living basically in a de facto... Sa makatuwid, yung sitwasyon na to, kine-question din ni Trillanes yung tungkol sa warrant of arrest. Hindi rin siya makapaniwala doon sa isuserve sa kanyang warrant of arrest. Kaya talaga... Kaya huhulihin siya, walang warrant of arrest noon. No? Yun ang gustong makita. Iba ang kay Bato. No? Iba ang kay Bato. May warrant of arrest na ipinakita galing sa international. Di ba si Bato mismo ang nagsabi na pag lalabas ang warrant of arrest, go ahead. Di ba? Go ahead. Make my day. Kahit sasama ka pa, Trillanes, at ikaw ay ang magpusa sa akin. Di ba yun ang pahayag ni Bato? natakot siya. Kaya binigyan ng proteksyon. O, di ba, ganun din. So, biglang natakot si Trillanes umano, kaya binigyan ng proteksyon. Mali.
ang pagpalabas na biglang natakot si Trillanes. Kaya siya binigyan ng Senate custody noon. Ang Senate custody ay hindi otomatikong ibig sabihin na guilty o takot na ang isang senador. Bahagi ito sa proseso habang pinagtalunan yung legalidad at implementasyon ng kaso laban sa isang sitting senador. Dahil noon, hulihin siya na walang naipakitang kaso dahil warrant dahil kinansila ang pagpatawad kay Trillanes noon. So, noong panahon ni Trillanes, malinaw na may umiiral na tensyon sa pamamagitan ng Senado at sa Malacanang sa panahon ni Duterte. Dahil sa mga kasong inihain laban kay Trillanes matapos binatikos, tingnan nyo, ng binatikos ni Trillanes etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kung sasabihin natakot itong si Trillanes dahil nasa Senate custody siya noon, dapat pareho rin ang batayan sa lahat ng senador na humihingi ng proteksyon sa due process habang kini-question ang warrant laban sa kanila. Hindi pwedeng kapag kakampi ay pinoprotektohan na, pero kapag laban ay takot na. Ang tunay na tanong, valid ba ang warrant at handa bang harapin yung proseso? Tandaan mo, sa kaso ni dating Senador Antonio Trillanes, humarap siya sa korte at hindi nagtago sa ibang bansa. Kaya mas mahalaga pang pag-usapan yung legal na usapin kaysa gawing pang-iinsulto at pamimersonal. Okay, tuloy natin. Naman na nangyayari ngayon. Ka-question-question din sa mata ng sambayan ng Pilipino at ng mayorya ng mga senador yung warrant of arrest. So, di pareho lang din na sitwasyon sila. O, ano pa nangyari? So mali na pareho ang sitwasyon nila ni Trillanes at Bato ngayon. Mali. Magkaiba ang sitwasyon ni Trillanes noon at ni Bato ngayon. Si Trillanes noon, kumikestyon siya sa legalidad ng warrant dahil may umiiral siyang amnestiya. May umiiral siyang amnestiya, pinatawad siya sa nakalipas na presidente. So, amnestiya sa ilang taon nang kinikilala din ng gobyerno at militar. Kaya ang argumento niya ay nabura ang kasong kaugnay ng Oakwood, Mutiny at Manila Peninsula. Samantalang itong kay Bato ngayon, ang usapin ay kung kilalanin ba ng Pilipinas ang proseso ng International Criminal Court at kung may sapat ba at legal na basihan para ipatupad dito ang warrant of arrest laban kay Senador Bato. Kaya sa ating katanungan dito, na pabor ba kayo na makulong sa ICC si Senador Bato? 82% yes, 18% no. Tuloy natin mga kapatid. Nung kinestyon niya ni Trillanes, yung warrant of arrest sa kanya, ito na. Martial law, environment of the 70s kind. Ang assurances ni Senate President is for as long as nandito ako sa Senate premises, ay he will not allow any arrest. Yun, no? O, diba? Alam nyo ang pinaka-rason ni Soto nung mga panahon na yan? Kaya daw hindi niya iaalaw ang pag-aresto sa Senate dyan kay Trillanes para raw maproteksyonan yung kasagraduhan ng Senado. Wow! Pero nung si Senator Bato de la Rosa na, yung aarestuhin ng NBI, abay sa'yo pa nakipag-cooperate. Batay mismo kay NBI direct. Bago dyan mga kapatid, iba kasi ang konteksto. Malaki ang pagkakaiba sa sitwasyon ni dating Senador Antonio Trillanes noon at ni Senador Bato ngayon. Noong kay Trillanes, ang paliwanag ni Senador Tito Soto ay Senate custody habang dinidinig yung issue dahil incumbent senator siya at may usapin noon kaugnay sa proseso sa pag-aresto, kaugnay sa amnesty issue. Amnesty issue yon.
binigyan na ng amnesty issue, amnesty itong si Trillanes, inanapan ng butas ni Duterte, kinansila ang amnesty. Kaya, nadulog ito sa Korte Suprema na kinansila. Ano ang dahilan na kinansila? Una, wala daw application si Trillanes sa amnesty. Pero, ang Korte Suprema mismo ang naglabas ng pahayag kaugnay diyan. So, hindi rin hinaharangan ng Senado kung tuluyan ang korte o law enforcement dahil kalaunan, alam niyo naman na si dating Senador Trillanes, sumailalim ito sa judicial process, di ba? Kaya nga, yon ang dahilan na paabot yan sa Korte Suprema. So sa kaso naman ni Bato ngayon, ang batikos ng iba dahil tila ginagamit ang Senate custody para questionin o ipagliban yung pagpatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ang tanong kasi ngayon ay, hindi lang proteksyon sa seguridad ng Senado, kundi kung may kapangyarihan ba ang Senado sa ating bansa na pigilan o antalahin yung warrant of arrest sa ICC, kaya may ilang senador mismo ang nagsabing dapat sumunod na sa proseso itong si Senador Bato at hindi gawing panangga ang Senate custody. So dagdag pa rito, si Trillanes noon ay mismong senador na aktibong dumadalo sa Senado, kaya naging argumento ang institutional courtesy. Ngunit, kung gagamitin ang parihong prinsipyo ngayon kay Senador Bato, dapat malinaw na hindi ito maaaring magiging hadlang sa due process o sa pagpapatupad ng batas. Ang sagrado ng Senado ay hindi ito nangangahulugan ng immunity laban sa warrant of arrest, lalo na sa International Criminal Court. Okay, tuloy natin. Anong sabi niya kaugnay kay Matibag? Dr. Melvin Matibag, ikaw pa mismo ang nagpapasok sa kanila, ang nagpapunta sa mga kwarto, pinakain mo pa, Soto. Pero nung nakay Trillanes, abay, pinutreksyonan mo. Ngayon, mga kababayan, Andali. Na. Malinaw na magkaiba talaga ang sitwasyon noon ni Trillanes at ni Bato ngayon. Noong panahon ni Trillanes, may aktual na tensyon kasi sa pamamagitan ng Senado at sa pamamagitan ng Malacanang dahil mismong administrasyon ni Duterte yung nagkansela ng amnestia ni Trillanes, kaya nagkaroon ng usapin kung legal ba ang warrant at kung may due process ba. Samantalang sa kaso ni Bato ngayon, mismong ang NBI Director Melvin Matibag, di ba, ang nakipag-ugnayan doon sa Senado. Pinapasok siya sa opisina ni Senador Tito Soto. Yes, pinakain siya habang ipinaliwanag na may warrant o proseso na ipatupad nila para kay Bato. Ibig sabihin, walang raid na nangyari. Walang sapilitang paglusob, hindi. Magkaiba sa panahon ni Trillanes noon. Dahil noong SP pa si Soto, pumasok talaga. Bakit? Hindi alam ni Soto na biglang pupunta sa Senado si Bato na may balak parang magkudita para matanggal bilang Senate President itong si Soto. Okay. Pero, alam nyo ba, ano ang resulta kaugnay sa hakbang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa pagkansila sa amnestia na ibinigay noon ni Pangulong Aquino kaugnay sa Proclamation number 75. Yeah?
Alam nyo, ang Korte Suprema sa usapin ng amnestiya ni Trillanes, dahil malinaw sa konstitusyon na yung amnestiya ay kapangyarihan talaga yon ng Pangulo, na may pagsang-ayon ng Kongreso at maibigay kay Trillanes sa ilalim sa ilalim noon ni Pangulong Aquino yung Proclamation number 75. Nang kansilahin ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang Proclamation number 572, sinabi ng Korte Suprema noon na hindi pwedeng basta-basta bawiin ang amnestiya na ibinigay ng Pangulo nang walang malinaw at matibay na basihan. So lumabas din sa record na nagsumiti itong si Trillanes ng aplikasyon at umaamin sa kaniyang partisipasyon sa UKOD at sa Manila Peninsula Incident, taliwas sa argumento nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang aplikasyon daw kaya kinansila sa pamamagitan ng kanyang Proclamation number 572. O, di ba? So kaya, ayon sa Korte Suprema mismo, hindi sapat ang aligasyon na walang aplikasyon o walang admission. Kaya sa huli, nanaig ang prinsipyo ng due process at nanatili ang amnestiya ni Trillanes kaysa political na pangharas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, naalala nyo si Carandang na nag-imbestiga sa Elgatin ni Duterte? Ganon din, pero ano nangyari? Tinanggal si Carandang. O, pinaburan. Palpak na naman si Duterte sa kanyang desisyon noon versus Carandang. Ombudsman Carandang. So, sa kaso ng amnestiya ni Trillanes, malinaw na pinanigan ng Korte Suprema yung legalidad ng kanyang amnestiya at kinestyon yung hakbang ni Duterte na basta na lang itong kansilahin. So, ipinakita dito na hindi sapat yung political pronouncement. Hindi sapat para baliwalain yung isang amnestiya na dumaan sa tamang proseso at kinikalala ng Estado. Kaya mali ang naratibong parang guilty na agad si Trillanes dahil mismong Korte Suprema ang nagsabing walang sapat na basihan para kansilahin yung amnestiya. So, nabigo si Duterte na maipakulong si Trillanes gamit ang isyo na pagkansila sa kaniyang sa kaniyang kapatawaran noon, sa kaniyang amnestiya noon, di ba? Oh, so nanaig yung due process, nanaig ang rule of law kaysa pamumulitika noon. Okay. Tuloy natin. Sinasabi rin ba ni Trillanes na obstruction of justice ang ginawa noon ni Soto sa kanya dahil siya ay naproteksyonan at hindi naaresto dahil siya ay na-place under the custody of Senate President? O di ba lintaran talagang kabalintunaan? Oh, so ulitin natin. Ulitin natin, mga kapatid. Kung hindi may turing na obstruction of justice ang Senate custody kay dating Senador Antonio Trillanes noon, bakit daw naging obstruction of justice kapag kay Bato na ngayon? So ang malaking pagkakaiba kasi ay ang sitwasyon mismo at ang layunin ng kustode. Kay Trillanes noon, may umiiral pang usapin tungkol sa kanyang amnestiya at legal na proseso. Kaya, pansamantala itong pinapasok siya sa Senado habang hinihintay ang paglilinaw at paggalaw ng korte. Hindi naman tuluyang hinaharang ng Senado ang pagpatupad ng warrant of arrest dahil kalaunan sumailalim naman etong si Trillanes sa proseso ng batas. Ngayon, si Bato ba handang
ilalim sa proseso ng batas sa International Criminal Court. Sa kaso ni Bato, ang argumento ng mga kritiko ay kung ang Senate custody ay gagamitin para pigilan o antalahain yung pagpatupad sa isang umiiral na warrant of arrest, kahit valid na ito. Doon pumasok talaga ang usapin na posibleng obstruction of justice. Lalo na kung walang kapangyarihan ang Senado na magdesisyon kung ipatupad ba itong warrant of arrest o kaya'y hindi dapat. Tuloy natin. Yang pananaw ni Trillanes sa ginawang pagprotekta ng Senado kay Senator Bato de la Rosa, sasabihin niya obstruction of justice. Ikaw nga ang unang nakaranas nun kay Tito Soto. Kitang-kita pa yung mga nasa likod mo, Hontiveros. So pinaliwanag na natin yan. Dapat research naman pag may time, no? Kung ano ang pagkakaiba sa panahon ni Trillanes at ni Bato ngayon. Si Franklin Drilon, mga personalidad na talagang itinutulak ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. O di ba kayo nagsasama-sama ngayon? Tapos sasabihin ng mga naniniwala at supporter ninyo na for good governance. Unggoy. Bulag yung mga naniniwala sa inyo. Akala for good governance kayo. Pero ang totoo, nagtatago lang kayo sa ganong kategorya. Pero ang tunay na kategorya ninyo, namumuliti ka talaga. Ika nga para kayong mga lobong maninila pero nagdadamit tupa para makapandaya. Okay, iyon ang kanyang sabi, no? So kung talagang for good governance din ang panindigan nitong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC at lalo na sa inaniban niyang sektang INC, bakit tutol sila agad sa impeachment process ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa man ito otomatikong paghatol na? Ang impeachment ay isang proseso ng konstitusyonal para imbestigahan ang mga seryosong aligasyon laban sa mataas na opisyal ng gobyerno. So kung naniniwala kayong walang kasalanan si Vice President Sara Duterte, bakit hindi hayaang dumaan sa tamang proseso upang luminaw kung ano talaga ang katotohanan, di ba? Hindi rin tamang gawing depensa yung relihiyon o yung organisasyon para pigilan ang pananagutan ng mga opisyal sa gobyerno, lalo na sa usaping impeachment. Sa demokrasya, walang dapat maging untouchable. Kapag may aligasyong kailangang sagutin, dapat sagutin at dapat mapanagot. Ang pagtutol agad sa investigasyon ay pwedeng magbigay ito ng impresyon na mas pinipili yung tinatawag na blind loyalty kaysa transparency at accountability na yun ang sigaw paulit-ulit sa rally ng INC. So kung walang tinatago, bakit natatakot sa due process at sa mga pwedeng ilatag na ebidensya? At yung sinabing lubo ng damit umano tupa para makapandaya. Kung tinatawag ni Tinig ng Karunungan sina Trillanes, Hontiveros at iba pa na lubong nagdamit tupa, dapat malinaw na may ebidensya ano yung pandaraya, ano yung katiwalian, at hindi puro paratang lamang. So sa isang demokratikong lipunan, hindi sapat yung bansag at paninera. Kailangan mapatunayan talaga sa korte o sa konkretong ebidensya kung may nilabag ba na batas yung isang senador. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang pagiging moral o makidiyos, bakit tila naging tahimik ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo noong si Duterte mismo ang nagsabing stupid ang Diyos? Bakit walang matinding pagkondina noong umaamin siya na talamak ang ghost projects sa DPWH? Bakit hindi naging kasing ingay sa libu-libong napatay sa
judicial killing ang INC noon? Bakit nanahimik ang INC noon sa isyu kaugnay sa pugo na iniugnay sa kidnapping, iniugnay sa scam, human trafficking, at sa iba pang aligasyon ng korupsyon? Di ba? So kung ang pamantayan ay katotohanan at mabuting mabuting pamamahala, dapat pari-pariho ang panindigan kahit sino ang nakaupo sa puder. Dahil kung pinipili lamang kung kailan magsalita at kung sino yung mga unahin, depende sa alyansa ng politika, hindi ba mas akmang itanong, sino ba talaga ang lubong nagdamit tupa, mga kapatid? Di ba? So, may kasabihan talaga tayo. Ang buhay ay wither-wither lang. O, yun. Hiramin natin kay Kuya Kim Atienza. Ang buhay ay wither-wither lang. Noong panahon ni Trillanes, De Lima at Carandang, sila ang iniipit at iniusig sa administrasyong Duterte. Pero marami sa mga hakbang laban sa kanila ang kalaunan ay kinikwestiyon at pinawalang bisa sa Korte Suprema. Ngayon naman, sina Duterte at Bato ang humaharap sa usapin ng International Criminal Court dahil sa mga pangyayari noong war on drugs. Noon mismo, sinabi pa ni Bato na handa siyang samahan si Duterte. Sabi pa niya, handa niyang samahan ang matanda doon sa International Criminal Court. Kaya bakit tila nagbago ang tindig ngayon na paiyak-iyak na siya na ayaw ipadala doon sa ICC? Kung talagang naniniwala silang wala silang kasalanan, mas nakabubuti talagang harapin nila yung proseso at patunayan nilang inosente sa mata ng hukuman. Dahil ang kapangyarihan ay hindi permanente. Darating ang panahon na kahit gaano kalakas ang impluwensya ng isang leader, mananaig pa rin ang batas, hustisya at pananagutan. Ang karugtong na ito ay ipagpatuloy natin sa sunod, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. I am Catholic, I am the Lord, I am the gospel.